Bahagyang hindi nakuha ng Memphis Grizzlies sina AJ Daibancha at Darren Peterson sa draft ngayong taon. Ngunit nakuha nila ang maituturing na susunod na pinakamagandang prospect sa ikatlong pwesto, ang power forward ng Duke na si Cameron Boozer. Ang 6'9", 250 pound na malaking manlalaro ay ngayon ang pinakabagong miyembro ng koponan at marami ang umaasang siya ang magsisimula sa kanilang landas tungo sa tagumpay sa Western Conference. Si Boozer ay itinuturing na isa sa mga pangunahing kandidato para sa unang pick ngayong taon, kaya malaking biyaya para sa Grizzlies ang makuha siya. Sa 38 games ngayong season, nagtala siya ng average na 22.5 points, 10.2 rebounds, 4.1 assists, 1.4 steals, at 0.6 blocks bawat laro, habang tumitira ng 55.6% mula sa field at 39.1% mula sa 3-point range. Kilala sa kanyang eliting pagpasa ng bola, pare-parehong pag-score, pisikal na pagre-rebound, at mataas na basketball IQ, kayang gawin ni Boozer ang halos lahat sa loob ng court at magbibigay siya ng malaking tulong sa kanyang bagong koponan. Sa kasaysayan, hindi itinuturing na kanais-nais na destinasyon ang Grizzlies para sa mga manlalaro, ngunit maaari nilang baguhin ang pananaw na iyon. Dahil may sapat siyang espasyo at oras upang paunlarin ang kanyang laro at matuto mula sa kanyang mga pagkakamali, hindi magmamadali si Boozer sa proseso. Gayunpaman, hindi ibig sabihin nito na hindi siya handang mag-ambag agad. Kung magagawa ni Boozer na maabot ang kanyang buong potensyal, maaaring magulat niya at ng Memphis ang maraming tao sa susunod na season. Nakipag-usap si Boozer kay Kendrick Perkins at sa ESPN crew bago ang draft at ibinahagi ang kanyang pananaw tungkol sa hindi siya ang naging number 1 overall pick. Siyempre, pakiramdam ko dapat ako ang number 1 pick. Hindi ko sasabing hindi ko naiintindihan kung bakit sinasabi ng mga tao iyon na mauuna sina Peterson at Daibancha sa akin. Dahil kamanghamanghang mga manlalaro ang dalawang iyon, alam ng lahat iyon. Pero para sa akin, hindi ko maintindihan kung bakit wala ako sa usapang iyon. Ngunit pagkalipas ng maraming taon, sasabihin ng mga tao na dapat ako ang napili. Kumpiyansang pahayag ni Boozer, matapang na pahayag ito mula sa nagwagi ng National College Player of the Year Award na nagtala ng average na 22.5 points, 10.2 rebounds, 4.1 assists, at 1.4 steals sa 38 games habang nag-shoot ng 55.6% mula sa field at 39.1% mula sa 3-point range sa kanyang nag-iisang taon sa Duke. Sa tingin ko, masyadong minamaliit ang pagiging versatile ko. Maraming tao ang nagsasalita tungkol sa akin at sa tingin ko hindi nila talaga naiintindihan ang laro, dagdag ni Boozer. Ang Washington Wizards, na may hawak ng unang overall pick sa 2026 NBA Draft, ay mayroon ng maraming talentadong wing players, ngunit nangangailangan ng dagdag na lalim sa guard position. Dahil dito, marami ang naniniwalang si Peterson ang mas akmang pagpipilian para sa kanilang koponan kaysa kay Boozer. Bukod pa rito, kahit magpasya ang Wizards na kumuha ng forward, malakas din ang kaso ni Daibancha bilang isang batang prospect na maaring pag-investa ng koponan kaysa kay Boozer. Kaya naman hindi inaasahan ng karamihan sa mga eksperto na pipiliin ng Wizards si Boozer bilang number 1 overall pick. Sa halip na madismaya, ginawa niya itong inspirasyon upang patunayang nagkamali ang mga koponang hindi siya pinili at ipakita na karapat-dapat siyang maging number 1 prospect. Samantala, pinili ng Utah Jazz si Darren Peterson bilang number 2 overall pick sa 2026 NBA Draft. Tila nakahanap sila ng mahalagang piyesa para sa kanilang backcourt habang patuloy nilang binubuo ang isang batang roster na puno ng talento. Nakapanayam ni Lisa Salter si Peterson matapos siyang mapili at ibinahagi niya ang kanyang unang reaksyon matapos makumpirmang papunta siya sa Utah. Hindi naman siya masyadong nagsalita, masaya lang talaga siya para sa akin, sabi ni Peterson tungkol sa pagyakap niya sa kanyang lolo bilang unang ginawa niya matapos madraft. Sa totoo lang, hindi ako sigurado noon, pero ang tatay ko, lagi niyang alam. Nang tumanda ako, nagsimula na rin akong maniwala at sulit ang lahat ng paghihirap, sabi ni Peterson tungkol sa kanyang mga inaasahan sa kinalabasang ito nang magsimula siyang sumailalim sa mahihirap na workout tuwing tag-init kasama ang kanyang ama. Iyon ang numero ko. Ipinapakita niyan kung gaano niya ako nirerespeto bilang ama. At buong puso niya itong niyakap, sabi ng ama ni Peterson tungkol sa reaksyon niya sa pagsusuot ng kanyang anak ng numerong 22 sa buong karera nito. Ipinahayag din ng kanyang ina ang kanyang pagmamalaki sa pagkakapili sa kanya at ikinatuwa niyang maging bahagi ng kanyang paglalakbay. Ang dating guard ng Kansas Jayhawks ay nagtala ng average na 20.2 points, 4.2 rebounds at 1.6 assist sa kolehiyo habang tumitira ng 43.8% mula sa field at 38.2% mula sa 3-point line.
Naniniwala si Peterson na ang kanyang laro ay kahawig ng estilo ni Shai Gilgeous-Alexander at nangakong magdadala siya ng kampyonato sa Utah balang araw. Samantala, naniniwala ang dating NBA player na si Kendrick Perkins na ang pinakamababang maabot ni Peterson ay maging manlalarong tulad ni Bradley Beal, habang ang pinakamataas niyang potensyal ay maihahambing kay Kobe Bryant. Sa pagkakaroon ng matitibay na piyesa tulad ni Jaren Jackson Jr., Lauri Markkanen, Walker Kessler kung pipirma siya ng extension, at Ace Bailey sa frontcourt, kasama ang dinamikong backcourt duo ni Peterson at George, biglang naging isang koponang may napakagandang hinaharap ang batang Jazz squad at posibleng maging seryosong playoff contender sa mga susunod na taon. Gayunpaman, maaaring maging mahirap para sa batang koponang ito na mabuo agad ang tamang chemistry kapag nagsama-sama sila sa court sa unang pagkakataon, lalo na't marami sa kanila ang sanay na may hawak ng bola at sentro ng opensa. Sa tingin mo ba ay tama ang naging pagpili ng Jazz at sa isang NBA draft class na itinuturing na isa sa pinakamalalakas sa kasaysayan, hindi sigurado ang mga eksperto kung sino ang mapipili bilang number 1 overall pick ngayong taon? Bago ang draft ngayong gabi, pinagpipilian ng Washington Wizards ang dalawang prospect, si AJ Dybantsa at si Darren Peterson. Ilang minuto lamang ang nakalipas, ginawa na nila ang kanilang opisyal na desisyon, ang star ng BYU na si AJ Dybantsa. Si Dybantsa, 19-year-old ay naglaro ng mahusay upang maging top pick matapos ang isang kahangahangang season para sa Cougars. Sa 35 games, nagtala ang star forward ng average na 25.5 points, 6.8 rebounds, 3.7 assists, 1.1 steals, at 0.3 blocks bawat laro habang tumitira ng 51.0% mula sa field at 33.1% mula sa 3-point range. Ngayon ay sasamahan niya sina Trae Young, Anthony Davis at Bilal Coulibaly sa isa sa mga pinakamatitinding roster sa Eastern Conference. Malaki ang inaasahan ng Wizards kay Dybantsa na ilang linggo nang sigurado na siya ang magiging unang overall pick. Sa katunayan, ganoon kalaki ang kanyang kumpiyansa sa sariling kakayahan kaya hindi na siya nag-workout para sa anumang koponan ngayong taon. Sa huli, hindi na ito naging mahalaga dahil sapat na ang nakita ng Wizards upang piliin siya bago ang lahat ng iba pang manlalaro. Kilala sa kanyang kakayahang umiskor at pambihirang athleticism, magkakaroon si Dybantsa ng maraming pagkakataon upang magningning sa Washington DC. Dahil may halo ng mga batang manlalaro at mga veterano ang koponan, mapapasailalim siya sa isang pambihirang sitwasyon para sa isang rookie na may pagkakataong maging kompetitibo agad. Kung gaano kalaki ang kanyang maiaambag ay hindi pa tiyak, ngunit kung magiging maganda ang kanyang simula, maaaring mailagay niya ang Wizards sa isang napakalakas na posisyon. Para naman sa sumunod na mga picks, sa number 4 pick, Chicago Bulls Caleb Wilson, North Carolina. Number 5 pick, Los Angeles Clippers via IND, Keaton Wagler, Illinois. Brooklyn Nets, Michael Brown Jr., Louisville. Number 7 pick, Sacramento Kings, Darius Acuff Jr., Arkansas. Number 8 pick, Atlanta Hawks via NOP, Kingston Flemings, Houston. Number 9 pick, Dallas Mavericks, Morris Johnson Jr., Michigan. Number 10 pick, Milwaukee Bucks, Braden Burris, Arizona. Number 11 pick, Golden State Warriors, Yaxel Lendeborg, Michigan. Number 12 pick, Oklahoma City Thunder via LAC Adaymara, Michigan. Number 13 pick, Milwaukee Bucks via MIA, Nate Ament, Tennessee. Number 14 pick, Charlotte Hornets, Hannes Steinbach, Washington. Number 15 pick, Chicago Bulls via POR, Dalen Swain, Texas. Anong masasabi niyo sa draft ngayong taon mga kaibigan?